Financial problems complicate millennial relationships. Yan. Nabanggit mo na to kanina eh. Due to the high costs of college, many millennials bring debt when entering a relationship. Deciding who has responsibility for the debt while experiencing the pressure of a ticking biological clock, yung sinasabi mo kanina, is overwhelming. Couples feel stressed knowing that they must postpone their dreams for years due to their burden of debt. Arguing about expenses and who needs what becomes common. Thus, millennials have little hope they'll be able to live the life many of their parents enjoyed. Di ba? Doon napapasok yung sinabi mo kaninang inflation. Oo. Pero yung situation na yan, more of sa USA, di ba? Kasi uso sa kanila yung college debt eh. Although dito, just the same, may mga financial din naman dito eh. May mga financial hurdles din na talagang tinatahak. Lalo ngayon nga sa millennials saka mga Gen Z. Kasi nga, yung inflation, ang taas na rin talaga eh. Especially dito sa atin, ang culture naman kasi sa atin, hanggang college pag-aaralin ka talaga, hanggang makagraduate ka, di ba? So, kahit nga makagraduate, tapos sa inyo pa rin nakatira eh, di ba? Doon ka pa rin uuwi sa mga magulang mo eh. Yun nga eh. Ang siguro kung sa US, yung college debt nila, dito sa atin, ang hirap maghanap ng trabaho. Di ba? Yun ang problema. Pero dito, financially, ganun din eh. Problema din siya. Kaya hirap magrelasyon. Kaya yun nga, kaya nagkaroon na tayo ng realization from sa millennials. Trickle down na lalo na sa mga Gen Z na yung marriage, yung married life, yung having kids, hindi na rin talaga siya by rule na dapat at this age, married ka na. At this, kasi pag binadali mo yung buhay mo na 25, papakasal na ako. Tapos 27, dapat may anak na ako kasi biologically, hihina na yung reproductive system ko, ganun. Wala na. Yung pangarap mo na mag-travel, mag-Boracay, mag-Japan. O, di ba? Maka-experience ng life. Maka-experience ng life. Oo, di ba? Yun ang medyo yun ang nasa-sacrifice. Ngayon, dati, yun ang sinasacrifice ng mga magulang natin. Ng mga magulang natin. Na Gen X at Boomer siguro. Ngayon, ayun naman, ang medyo sinasacrifice or dinidelay ng mga millennials sa mga Gen Z ngayon is yung pag-aasawa, pag-anak. Pero yun nga, again, nakakatulong din yung technology, sigurado din. Kasi dati, wala namang comparison ng mga magulang natin. Hindi naman nila nakikita yung Japan araw-araw. Di ba? Ang dati, yung Japan, pag magjajapan, lang. Ayaw nila lagi may ganung connotation. ayaw mo mag-Japan. Yung mga magulang natin, ayaw mag-Japan. Kasi magiging Japayuki sila. Takot iyo. Tayo ngayon, gusto natin. Hindi ba ganun yung dati nung bata ako? Japayuki yan. Parang isa lang ang trabaho sa Japan na maging Japayuki. Pero yun nga yung nakakatuwang ugali nila na kaya nga, diba, medyo insensitive na hindi naman nila, pero hindi masama yung gusto nilang iparating. Kasi ganun lang talaga sila. Ganun lang talaga sila magsalita. Parang nag-generalize talaga. Laging may gantong rule. Para sa kanila, hindi masama yung pag sinabi mo yun. Kaya nagkakaintindihan sila pag sila nag-uusap. Ngayon, dahil nga sobrang sensitive, may sensitivities na ang mga Gen Z, dun open-minded siguro. Open-minded na pag sinabing ganun, Japayuki, hindi naman. Parang, siyempre, ipaglalaban na ng mga karapatan ng mga Japayuki. Karapan. Pero yun nga, hindi kasi nila... Kapit Japayuki. Ewan ko. Dancer, di ba? Kahit may mga lalaking dancer naman kasi talaga nagsasayo sa club. Hindi, pwedeng yung lalaki Japayuki? Pwede yun? Yun nga sila... Talaga? Akala ko Japayuki. Ito pa, isa pang... Yung pelikula ni Aga tsaka ni Angel Locsin. Si Aga, di ba dancer siya dun? Japayuki si Aga Mulak. Talaga ba? Akala ko, ang sama naman, pero yung buong akala ko, saka yung mga tinuturo sa akin dati, babae lang yun, ang Japayuki. Diba? Baka nga yun ako, natutunan ko na lang din yun nung medyo matanda na ako. Honestly, nung bata, pag Japayuki, yun nga, parang mananayo kang babae sa Japan. Tara, dun ko nga narinig tayo sa pelikula ni Angel Locsin sa ni Aga. Kasi dancer si Aga dun eh. Tapos tinuruan niya magsayaw si Angel Locsin, di ba? Tapos nagkakilala sila dun. Ayun, parang ganun. Di ba? May natutunan pa kayo. Pelikula ni Aga Mulak. Japayu. Japayu. Pero yun nga, again, hindi kasi nila nakikita yung technology. Hindi nila nakikita araw-araw na maganda sa Japan, maganda sa Thailand, maganda sa Taiwan. Tayo, nakikita natin yun. Tapos nakikita natin yung Boracay, open na tayo. May mga flights, mas marami na yung flights, mas mura na yung flights pati. Dati, ang mahal-mahal lumipad eh.
Oo. Ngayon, dahil nga sa technology, dati naman, Philippine Airlines ang sasakyan mo. Ngayon, may Cebu Pacific na, Oo nga. nagka-Cest Air na. So, mura. Technology nga, no? Nag-improve na yung buhay. So, gusto natin ma-enjoy yung buhay bago natin marating yung married life na para bang pag tinitingnan natin yung mga magulang natin before na parang ang hirap-hirap para sa atin. Oo. Pero, syempre, fulfilling talaga sa kanila yun. Kaya pasalamat din tayo sa kanila. Pero isip mo, nagba-bottleneck din dun sa part na, di ba, nataas yung technology. Naganda pala. Pero tumataas din yung cost eh. Di ba? Parang dun, yun yung nagiging limiting factor ng bakit hindi nagre-relasyon talaga yung mga millennial. Kasi accessible nga lahat. Accessible lang, ganun, etc. Pero mahal naman. Oo, yun. Bills. Bills Kailangan ba? bayaran ng bills. O, di ba? Yun. Naghahabol ka rin sa bills eh. Tapos magdadagdag ka pa ikaw nga, hirap ka ng bayaran yung bills mo. Tapos magdadagdag ka pa, di ba? Ng isa pa, no? Ng isa pa. Madalas din ngayon, di ba, magkarelasyon or kahit bagong kasal, paresa talaga din tatrabaho. Hindi katulad dati na usually isa lang yung nagtatrabaho, tatay lang, tapos si nanay nasa bahay lang, inaalagaan yung mga anak para pumasok sa school. Ngayon talagang dapat parang required na ba ang magandang term doon? Parang required na magtrabaho kayo parehas para masustain Hindi, yung buhay. parang necessary. Yun yung Necessary. tamang term. Necessary Kasi pala yung tamang mahal term. eh. Oo nga. Mahal ng mabuhay ngayon. Kindergarten, grabe, minsan 20,000, 30,000 yung Tuition? tuition. Maliit pa yan. Tama mali. Maliit pa yan. Alam mo ba yung... Grabe. Pero yung iba nga, ang allowance daw ngayon ng ewan ko, nakita ko lang sa feed ko ata eh. 1,000 per day. So magkano ang baon mo sa isang araw or sa isang linggo? Or 2K po. Sa isang linggo po. ilang beses ka pumapasok sa isang? 2 days lang. So parang 1K per day. Talagang kaya nahirapan magrelasyon talaga ang mga ngayon. Kung ganun na requirement eh. Na-oversee na nila yung future nila eh. Pag nag-anak ako, patay Ganitong tayo dyan. gagastusin ko. Saka marami tayong gustong enjoy talaga. Marami Kasi tayong nga, yun nga, sinasabi mo na eh, naging accessible na yung lahat. Tapos yun nga, yung nagiging constraint din kasi mahal din naman. Pero accessible. Diba? Yun yung dilemma eh. Ang hirap ngayon. Kaya mamimili ka lang talaga. Kung gusto mo naman magpamilya, ang dami ko naman tropa na nagpapamilya na, di ba? Ngayon, meron din naman yung nagsettle ng mga single. Ang dami ko rin tropang single nga. mas marami ngayon, no? Ang dami pa rin. Yun ang masasabi ko.